Okay, ito po yung complete breakdown po natin pag bumili po kayo ng 10 biik ang nagawin fatteners, no? Ang biik po dito sa lugar namin, bandang Pampanga, Bataan, ewan ko lang po dyan sa lugar nyo, nasa 5,000 po, 4 to 5,000 pesos bawat isang biik. Nasa 40 to 45 days old po yon. At nasa timbang na po ng mga 10 to 12 kilos po yon bawat isa. Minsan pwedeng lumagpas lang hanggang 15 kilos. Pero yung iba po dito, pag lumagpas ng 12 kilos, pinapabayad na po nila ng extra yung per kilo na lagpas ng biik kung magkano po yung live weight. Ganun po yung kalakaran ng iba. So, simulan na po natin. Yung 10 biik, lagay na lang natin ng 4,500 bawat isa ang per biik. So, times 10 po natin yung magiging 45,000, no? Ayan po. Ngayon, ang pre-starter, 10 big po yon. Gagamit po tayo ng 10 pre-starter, 1,290 equals 12,900. Kung mapapansin nyo po, medyo mura po yung pre-starter. Pero super premium po yan at gawa po yan ng Checkers. Bumibiyahe po ako doon sa planta mismo at nakaka-discount po ako ng 100 pesos per 50 kilos. Kaya malaki po yung discount ko at kaya medyo mababa po yung mga feeds na ginagamit ko, yung price nila. Pero puro super premium po yan. So yan po. Tapos pagkatapos po ng pre-starter, kakain na naman po sila ng starter, 10 starter, 1,755. So magiging 17,500 po yan. 55 growers, 25 growers, sakong growers. Ang ginagawa ko po kasi, tulad ng mga nakalipas ko pong video, kung may mga nakapanood na po kayo doon, gumagamit po kami ng 2.5 sakong growers kada isang baboy. Pinapakain po namin yan hanggang sa maubos po nila yon. Tsaka po namin sila ibibenta. Hindi na po kami gumagamit ng finisher. So kung 25 sako pong growers yan sa 10 baboy, 10 biik, edi magiging 2.5 sako po ang kanilang kinusumo. So times po natin yan ng 1,667.50 centavos, magiging 41,687.50. Yan po ang kanilang mga kinain. Kapag kayo po ay pinili nyo mag-fattener, bibili ng biik. Tapos tubig, kuryente, vitamins and med, nilagay ko na lang po dito ng 500 pesos per head. So times 10 po yun, equals 5,000. Ito po ay kung kayo po ay kayo ang mag-aalaga. So I'm assuming kayo po mag-aalaga kasi hindi na po siya practical pag pinahalaga pa po siya sa iba dahil may time pong mabenta yan na baka mababa yung live weight, lugi po kayo, magbabayad pa po kayo na mag-aalaga ng tao. Ngayon, ito po yung total expenses po yan, 122,142.50 centavos. Pagka napaubos nyo na po lahat ng kanilang feeds, yan po dapat ang target weight nyo ay 85 to 90. Kung quality po yung feeds na gagamitin nyo, maaari pa po yan lumagpas dyan. So sabihin na lang po natin 88 kilograms na lang po ang naging average ng ating 10 baboy ng binenta. So times 10 po natin, magiging 880 kilos. Maaari pa po yan tumaas, no? Sa loob po yan, bali 3.5 months nyo po silang halagahan, benta na po yan. At ngayon, ito naman po yung crucial na buwan ng pagbenta. Ito po yung mga nakalipas na nasa data namin na nung nagbenta kami. Itong June, July, August, September. So yung mga bandang June, July, ayan po ang live weight. Yan po ang pinakamababa na buwan ng mga live weight na bentahan.
So, ilagay na lang po natin dito yung average. 150 na lang po siya. Times 880. So, magiging 132,000. So, i-minus mo po yan dito sa total expenses nyo. Kumita pa naman kayo ng halos 10,000. Ngayon, dito naman po sa August, September, mababa pa rin po yan. Yan po yung mga experience din namin na ang live weight ganyan nung nagbenta kami. So, ilalagay na lang po natin to ng 155 times 880. So, equals 136,400. Yan pong pa 55 pesos na yan, malaking bagay po yan. Tingnan nyo po yung difference. So, halos 4,000 din po yan. So, kung kayo po ay bumili ng biik, ginawang fatteners, ay napakalaking bagay na po yan. 5 piso. No? So, from 10,000 na kita, dito magiging 14,000 na. So, dito po sa kabilang page, so, habang tumataas yung buwan, like October, November, ngayon pong October, nakabenta kami ng 175 na ang live weight. So, kung 175 na ang live weight, times 880, magiging 154,000. So, ang laki na po ng difference. So, meron na kayong 22,000 nakita dito. Ngayon, kung November, December po kayo magbebenta, last year po na experience namin, nandyan po, ganyan po yung presyo ng live weight, no? 185, 190. So, lalagay po natin sa 190 times 880. 167,000 na po. So, ang laki na po ng kinikita natin habang tumataas po yung buwan. So, nasa 40,000 na po tayo may get. Profit po yan, kita, labas na po lahat. Ngayon, ang January, February, March, yan. No? Nasa 190, nagto-200 na po yan. Nung pong nakalipas na ganyan ang buwan, itong taon na ito, nakakabenta na po kami na nasa 200, 190 to 200 ang live weight. So, lagay na lang po natin ng 195 times 888. 171,000 na po. Halos 50,000 na po yung kita. Ang April and May, yan po, jackpotan po yan, April and May. Kasi itong April, May, lalo na May, napakaraming piyesta. Napakamahal po ng live weight dyan. Naka-experience po kami, nakabenta ng 220 ang live weight. Ang pinakamahal po namin na benta. So, ang live weight, lalagay na lang natin dito ng 210. Yung average niya. Times 880. 184,080 na po. Minus mo dito sa total expenses nyo. 122,142 pesos. Ayan, meron na po kayong 62,000 nakita. No? Halos kumikita kayo ng 18,000 kada buwan sa loob ng 3.5 months na pag-alaga ng baboy. Kung mabenta po sila na itong ganitong buwan. At saka syempre depende rin po sa lugar ninyo, no? Nakita ko din po sa yung mga iba-ibang lugar hindi po ganyan kataas. Ito po dito sa lugar namin sa bandang Bulacan, Pampanga, Bataan. Yan po yung kalakaran. Yan po kataas. Sa Bulacan nga po ngayon nasa 190 na. November pa lang ang live weight. So napaka-importante po na pagpili nyo ng buwan kung kailan kayo bibili ng mga biik, kung gagawin yung fatteners, no? Ito pong mga buwan na ito, itong November, December, January, February, yan, the best po yan bumili ng biik. Dahil mabebenta nyo po yan dito pa rin sa mga buwan na napakamahal ng
baboy, live weight. Basta wag lang po lalagpas ng May. Pag lumagpas na po yan ng May, June, katulad nung sa kabilang page, bagsak bigla po yung presyo. School holiday, tagulan. So, okay po. Ngayon, ito naman po ang susunod. Ito naman po kung magkano naman po ang kikitain natin kapag sarili nating inahin yung nanganak. Tapos pinalaki natin yung mga bake. Ito nga po pala yung mga feeds comparison. Yung pong ginagamit namin dyan, yung pong Chexor feeds. So nandyan po yung presyo ng mga yung sa Altas, Tigrolax, at saka yung Primus. Nandyan po sila. So kung makikita po ninyo na napakamura po nung aking feeds na ginagamit kumpara po sa kanila. Kasi po rekta po ako sa planta mismo. So kung kayo po ay may pagkakataon at malapit po kayo dun sa mga gumagawa talaga ng feeds, kung makarekta po kayo, rumekta po kayo at malaki po ang discount na makukuha ninyo. Kaysa po sa mga tindahan, napakamahal po, ay patong-patong na. Siyempre kawawa naman po tayo, no? Tayo po talaga maghahanap po talaga tayo ng murang feeds. Siyempre at the same time, quality po dapat ang papakain natin sa ating mga halaga. At para maging quality din po yung kanilang laman, yung kanilang bigat, yan po yung inahanap ng mga buyer. Para balik-balikan din po tayo ng mga buyers. At kapag po kasi pangit yung baboy, ayaw ng mga buyers. Siyempre yung mga customer po ng mga yon ayaw din po ng mga yon. Kaya tingnan nyo po itong mga alaga natin dahil puro super premium po yung pinapakain natin. Mga masel-masel. Maliliit pa lang po sila, makikita nyo na talaga mga masel-masel na po sila. At masaya po yung ating mga buyers. Class A nga daw po sila. Ang ganda ng laman daw po nila. At syempre kami po alam din namin dahil nagkakatay din po kami. Pagka may mga fiesta rito sa lugar namin o kaya paminsan-minsan nagpapa-order po kami. Tapos kakatay namin. Napakaganda po ng kanilang mga laman. Napakanipis po ng taba. Ito naman po yung yung let's say sarili nating inahin yung nanganak, no? Nanganak po siyang 10 beak. Ito naman po yung ating mga expenses. So ilalagay na lang po natin na 250 per beak cost to produce, no? Yung pagka-produce po ng beak. Nandiyan na po yung AI yung nanay, yung pagkakain niya ng lactation, brood sow, yung gamot niya, vitamins, ganyan. Tubig, kuryente. Ito po ay hindi po nakabase ito sa farm namin dahil sa kami may mga nagtatrabaho po kami sa farm. Ito po ay halimbawa kung kayo lang po ang nagtatrabaho, wala kayong pinapasweldo, no? At saka yung inahin ninyo ay dapat 3 beses na nanganganak. Kung yan man po ay binili ninyo. Kasi kung 2 beses pa lang yan nanganganak o po unang panganganak pa lang po niyan, tapos binili po ninyo, syempre, yung cost to produce po niya magbabago. Nagpapatong ako ng 1,000 pesos kada biik para po makover ko yung cost ng pagkabili ko sa inahin. So, magiging 3,500 po yan. Tapos, nagbabayad po ako ng tao. Kaya, ang ginagawa ko, nagiging 4,500 ang cost to produce ko ng biik. Ito po ay base natin, let's say sa inyo, na wala po kayong, hindi kayo lang po yung, dahil 10 lang pong biik yung pinag-usapan natin, let's say kayo lang po yung nagtatrabaho ng mga baboy, kayo lang po magpapalaki. At yung inahin ninyo, let's say, nakatatlong anakan na po. Yan lang po yung cost to produce niyan. Dahil ang hinahin po, hindi yan po kakain ng 3 sakong brood sow, hog brood sow, at saka di naman po siya kakain ng 1.5 sakong lactating.
hanggang sa mawalay. 30 days lang naman po, walay na po yung mga bake niya. So, okay, kwentahin na po natin. So, times 10 po natin ito, magiging 25,000. Yan na po yung cost to produce ng ating mga bake sa inahin. So, ganun din po ulit. Pre-starter, starter, growers, ayan po yung kanilang kinain. 10 din, 10, katulad din po nung kabila. So, 25 din po, no? Depende po sa inyo kung paano nyo kakain. Papakainin nyo pa po ng finisher, nasa inyo po. Mag-iiba po yung kwenta nyo dyan. Sa kami, yan po yung amin. Kabisado na po namin to. At kadalasan, ito po yung average na nakukuha namin, 85 to 90 yung kanilang average. After 5.5 months, 5.5 months, mula pagkapanganak hanggang sa mabenta po. So, ito po yung total expenses niyan. So, 25,000 hanggang sa 12,000, 17,000, 41,000. Magiging 97,142 and 50 centavos. So, ganun po ulit. 88 na lang po ang gagawin natin average ng 10 baboy. So, times 10 po natin, magiging 880. And then, same process po yung gawin natin. Same, parehas lang. So, ito po sila niyan. So, June, July, hanggang May po. So, yan din po yung 150, bandang June, July, ang live weight, times 880, 132,000. So, yan lang po yung ating total expenses, no? Minus mo po dito, ang ganda pa rin po ng kita natin. Kumikita ka pa rin po ng mga 35,000 sa napakamurang live weight. Ngayon, bandang August, September, 155 times 80. Ayan na naman po. Halos 40,000 na po ang kita natin dyan. Bandang October, November, tumaas na naman po, 175 na. Itong October, nagbenta kami, 175. So, 154,000. Kumikita na po tayo ng 57,000 dito. Neto, kita na po yan. Bandang December, January, 190, 167,000. So, this is like, 70,000 nakita na po ito. February, March, 195 na po ang live weight times 880. 171,000. So, 74,000 na po ang kita. Jackpotan na po yan. Lalo na itong April, May. Sobrang panalo po yan. Ayan po. Halos 87,000 ang kikitain natin. Yung sa inyo po yung inahin na nanganak po siya ng 10, nakatatlong anakan na siya, at yung feeds hindi naman po ganun kamahalan yung feeds sana na sa bandang lugar nyo. Iba-iba po kasi yan. At siguro mapamamahalan po kayo kung wala po kayong access dun sa mga planta mismo. At siyempre sa ibang lugar, yung mga feeds daw maabot ng mahigit 190 ang mga starter, ganyan. 190 ang mga growers. So, napakamahal po nun. So, bababa po. Yan po, posible po yan. Posible po talaga yan sa mga malalaking farm. At saka kami, achievable. Ito po yung target namin ngayon, itong darating na taon. So, hanggang dito na lang po. Sana po may naitulong po ako at meron po ako naibahagi sa inyo kapag nagbabalak po kayong mag-alaga ng bumili na lang ng biik, gawing fatteners, at inahin na biik, anak ng mga inahin ninyo na igagawin yung fatteners hanggang sa ibenta sila. Yun nga po pala, wag po kayong bibili ng mga ng mga biik ng mga bandang
mga bandang March, April, May. Wag po. Kasi pagka bumili po kayo ng March, ang patak po niyan, June, July nyo ibebenta, napakamura ng live weight. So, ganun din po sa April. Magiging May, June, July, August. Ang benta nyo, mura pa rin po. May, ganun din po. Kahit po June, wag pa rin po. So, make sure pag bumili po kayo, ngayong buwan na ito, last month, okay pa rin po. Ngayong buwan na ito, ayan, ang patak nila, February, March, ang bentahan ng mga bake na bibilin ninyo, na-fattener na sila, yung mga panahon na yan, panalo po yan. Depende rin po kasi yung mga ibang nagbebenta naman po ng mga bake, mautak din po sila. Pag alam nilang babagsak sa mga ganyan mahal, peak season ng live weight, minamahalan din po nila yung mga bake nila. Or madami, hindi din po sila nagre-release ng kanilang bake kung alam nilang dito po ang bentahan ng kanilang mga fatteners pag lumaki na. Tulad po namin, di po kami nagbebenta ngayon. Hanggang dito na lang po. Maraming po salamat sa mga nanonood, sa mga nag-like and subscribe. Maraming po salamat sa inyo. Nasa 774 subscriber na po tayo. Thank you po. At magiging 200 na lang at magiging umo-monetize na po tayo. Maraming salamat. At siya nga po pala, tutulong po tayo pagka tayo once na monetize at siyempre sumasahod itong YouTube channel na to, tayo meron po tayong mission makatulong sa mga nangangailangan, yung mga batang nag-aaral, mga kapos, yung pong sa mga elementary school. Gusto po natin tumulong sa mga batang ganon, kahit yung mga uniforme lang, mga books, bag, ganyan. So, ayoko po sana sabihin ito, pero ito po talaga yung ating target, makatulong. At syempre, hindi po magiging posible po yan at marami po tayong matutulungan kundi po sa inyong tulong, no? Sa pag-like and subscribe, panood at suporta. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat. Paki-like na lang po and subscribe at hanggang sa susunod po. Thank you very much.